po kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kahapon pinagnilayan natin kung paano nagpakita ang ating Panginoon Jesus kay Maria Magdalena na siyang nagmahal ng may malalim na debosyon sa ating Panginoon Kristo nung ito'y kasama nila habang ito'y nagtayo ng isang komunidad. Sa pagpakilala ni Jesus kay Maria sa pamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Maria, Maria, ito'y nagbibigay sa atin ng kaalaman ng bawat isa na nagmahal at nagmamahal sa ating Panginoon at patuloy na nagbibigay daan sa banal na Espiritu upang mabigyan ng katuturan ang kanyang pananampalataya ay nakikilala ng pastol na siyang magbibigay sa atin ng kung ano ang pangailangan natin upang may pagpatuloy natin ang paglalakbay sa kabanalan ng buhay na may likas na kabutihan at gandahang loob kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, sa paglalakbay ng dalawang disipulo ng ating Panginoong Jesus, na kung saan sa lalim ng kalungkutan na meron sila dahil nga inasahan nila na si Jesus ay magiging kanilang tagapagligtas mula sa kapangyarihan ng imperyo ng Roma, ngunit hindi ito ang kagustuhan ng Diyos, kundi ang pagliligtas at pagbigay ng kalayaan sa tao mula sa pagkalipin nito sa sala at kamatayan. Kaya binigyan ng parang katekesis ang dalawang ito upang makilala nila ng may kalaliman sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa kung ano ang pinapahayag ng mga propeta tungkol sa Mesiyas o sa Kristong darating na siyang maging tagapagligtas ng bayan ng Israel at ang buong sangkatauhan. At nabuksan ang kanilang isip sa pamagitan ng pag-hati-hati ng tinapay. Hindi po ba't ito ang kinagawian ng ating Panginoon sa oras ng kanilang hapag upang mabigyan ng katuturan ang kung ano ang kinakailangan ng espiritu at ng katawan. Ngunit alam natin na ang paghati-hati na ito ay binigyan ng hudyat ang bagong komunidad na kailangan ipagpapatuloy upang mabigyan ng katuturan ang kung ano ang ipinahayag ng Panginoon tungkol sa kanyang katawan at dugo na kailangan nating tanggapin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kinakailangan, mga kapatid, na meron tayong malalim na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa mabuting balita, tungkol sa salita ng Diyos na pinapahayag. Hindi lamang sa isang pananampalatayang walang laman ang dapat nating bigyan ng buhay, kundi ang pananampalatayang buhay at may buhay. Buhay dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay sa harap natin. May buhay dahil kailangan nating bigyan ito ng ating sarili ng katawan upang magkaroon ito ng larawan sa pamagitan ng ating pagkatao bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay palaging binibigyan ng paalala ng simbahan na araw-araw o di man kaya araw-araw, linggo-linggo tayo magsisimba upang magkaroon ng laman ang pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang bulag na pananalig na meron tayo pagtitiwala sa Kanya, kundi ito'y mula sa isang pundasyon sa salita ng Diyos na may buhay at binibigyan natin ng buhay. Amen.